Sa bahaging ito ay ating tatalakayin ang kahulugan ng tekstong persuasive at iba pang elemento nito. Ano nga ba ang tekstong persuasive? Ito ay isang uri ng teksto na may layuning makaakit o makahikayat ng mga mambabasa sa isang tiyak na pananaw, opinyon o aksyon. Layunin ng tekstong persuasive na magbigay ng mga dahilan, katibayan at argumento upang mapanindigan ng isang panig ng issue at kumbinsihin ang mambabasa na sumang-ayon o sumuporta sa ipinapahayag ng teksto. Mahalaga ang paggamit ng mga makatotohanang datos, ebidensya at argumento upang mapalakas at patibayin ang posisyon ng manunulat. Karaniwan itong ginagamit sa mga editorial, advertorial, patalastas, op-ed o sa Ingles ay opposite the editorial page. Nababasa ito sa bahagi ng dyaryo na nagsasaad ng opinyon tungkol sa isang paksa na ang manunulat ay isang freelancer o hindi kasapi ng pahayagan, at upang manghikayat ng mga mambabasa sa kanyang sariling opinyon. At iba pang uri ng teksto na may layuning makumbinsi o makaapekto sa opinyon ng mambabasa. Ayon kay Aristotle ay may tatlong elemento ang panghikayat. Una ay ang ethos. Gumagamit ng mga karakter, imahe o reputasyon ng manunulat o tagapagsalita upang makapanghikayat. Ikalawa, logos. Gumagamit ng opinyon o lohikal na pagmamatuwid ng manunulat o tagapagsalita. At ang ikatlo ay ang pathos, kung saan ginagamit ang emosyon ng mga mambabasa o tagapakinig upang mahikayat ito. Bukod sa elemento na Aristotle ay may iba pang paraan upang makapanghikayat. Ito ay sa pamamagitan ng 7 uri ng propaganda devices. Una, name-calling, pagbibigay ng hindi magandang puna at taguri o sa Ingles ay nickname. Ikalawa, glittering generalities, magaganda at nakasisilaw na pahayag ukol sa isang produkto. Ikatlo, transfer, paggamit ng isang sikat na personalidad upang mailipat sa isang produkto o tao ang kasikatan. Ikaapat, testimonial, tuwirang pag-endorso sa isang tao o produkto ng isang sikat na personalidad. Ikalima, plain folks. Ang mga kilala o tanyag na tao ay pinalalabas na ordinaryong taong nanghihikayat sa boto, produkto o serbisyo. Ika-6, card stacking, pagpapakita ng lahat ng magagandang katangian ng produkto ngunit hindi binabanggit ang hindi magandang katangian o epekto nito. At ika-7, bandwagon, paghimok sa lahat na gamitin ng isang produkto o sumali sa isang pangkat dahil marami na ang nahimok sumali.